Taguig Troop, sila ni Pidgeorap TV. Yung mga taga Metro Manila dyan, kung alanganin kayo, no, at gusto kayong magdagdagan ang yung kaalaman sa paggamit nitong MRM, lapit kayo kay Pidgeorap TV. So demo muna natin, no. Ito, meron tayong 18 inches lang, ganito lang kadali, no. Noslen dyan sa Tondo. O kumusta, napasyal ba tayo dyan sa Bitas? Topada, malakas daw dyan sa Bitas. So okay, pasyal ko dyan sa Bitas, malakas daw ang Topada dyan. Isang ikot ng ganyan, no, yan sa Tondo, Bitas. Tapos si Nawalang, ganon. O si Philip Salvador pala, supportan natin dahil sa bungero yan, ha. Yung mga dinadala nila sa bungan dyan sa Manila, Galleria de Manila dyan sa Tondo. Okay, o basta mga sa bungero, supportahan natin yan, no. Isang ikot lang, tsaka ito Pimra. Okay, ganun lang. O di napakadali. Yap, kailangan madali lang kasi, ano, yung ano nito, kasi pag hindi mo to kursonada, kasi ang hiyang lang, kasi iba rin yung moves ni Mark Camilo kay sa kanya rin yun. O pwede rin hindi ganon sa akin, pwede rin itong pagkahirap kang ganon, ikot-ikot lang, pero kailangan 20 inches ganon, no. Wala pang bilang yan, ha. Dito ka magbilang, oh. Yan. Sa. Dalawa. Tatlo, ganun lang. Oh. Silalim tayo, ha. Wala pang bilang yon. Okay, ganon. Oh, isa. Dalawa. Tatlo. Pag ikot-ikot kasi, kukulangin yung 18 inches. Yan, oh. Kailangan kasi dito 20 inches. Pero napakadali naman, di ba? O, ilagay mo to. Wala siyang requirements na kartihan ditong himas-himas. Basta mag-ikot ka lang dyan kasi tatakpan lang yan ni MRM. Okay? Pag meron ka makita yan na naglalaban na 18 inches lang yung sa pinyo na yon, naka-MRM na yan. Kita mo, dikit ka agad, oh. Basta lagyan mo siya ng pagkit, ano. Oh. Kita mo, kukulangin ang 18 inches, oh. Kailangan kasi 20 inches pa, oh. Si 18 lang yan, oh, kukulangin. Kung 20 inches yan, sakto lang yan, okay? Ganon siya. Pero ang 18 inches ay yung isang paraan. Yung lagi kong ginagamit. Yung lagi nating ginagamit. Oh, doon sa mga baguhan na wala pang idea, ito yun, 18 inches, ha. Okay. Oh, Sunday tayo ngayon, no. Pagka Sunday tayo, mga troopers, at wala tayong laban, ano tayo, practice tayo dito. Lalo pag lingkot, wala tayong ginagawa. Kaya din ako, eh. For how many years, kita mo, lagi tayong, para yung kamay natin is mabilis. Kita mo, gaano nang katagal yun. Yan, oh. O, kita mo yan, ha. O, alam mo na, anong taon na, ilang taon na yan. 2001, ha. Manila. Oo. Kaya, wag kang, lagi kang magpa-practice. Practice man lang, eh. Hindi ka man lang maglalaban, di ba? O, para pag may tawag si tropa, oy, Brad, may laban tayo. Ay, handa na yung mga gamit mo. Saka yung mga pilantig mo, sanay ka na doon. Kasi araw-araw, lagi mo pinapractice. Okay, isang ikot, ganon. O, tupi mo lang, ganon. O, napakabilis. Mga next week siguro, baka andun tayo sa Sikihor, Elan, ha. Pasel-pasel tayo doon. May mga tropa tayong mga, doon, ha. May mga tropa tayong mga lumalaban talaga. Tapos ilalagay mo na si ganon, diba? Ganon lang.
Ito large yung ginamit ko. Kung gusto mo medyo insakto lang, gamit ka ng medium. Na insakto lang doon sa tahid. Kasi itong large, ang purpose nito, kaya pagka merong kumuha ng isang piraso lang, kunyari, wala tayo dito, no? Kunyari, may kumuha, isang piraso, large yung pinapadala ko. Skymart. Oo. Large lagi yung pinapadala ko. Kasi pag magka-encounter ka ng mga malalaking tahid, katulad nito, malaking tahid yan, no? Oo. Insakto lang siya, no? Large na butas. Ganon. Ganon ang ano doon, technique. Kasi pag medium yung kunin mo, isang piraso lang, maka-encounter ka ng magpatari sa'yo, hindi mo alam na malaki pala yung tahid. Tapos medium yung nilabas mo, pag ganon, dito lang yan, dito na papasok yan, no? Sasabit na. Kailangan, pagka isa lang ang kukunin mo, large talaga yung papadala ko. Pwede naman yan, kahit sa ano, basta large lang. Maliit ang tahid, malaking tahid, walang problema yun. Oo, basta nakasaksak ng ganyan. Nakaganyan lang, okay na yan. Oo. Kahit pa maka-encounter ka ng maliit na tahid. Ito, maliit na tahid, oh. Pag ilagay mo lang yan, oh. Okay lang yan, walang problema yan. Importante, sakto lapat lang siya dito. O, ano mga technique doon, ha? Oo. Pero kung dalawang kunin mo, karamihan kasi yung dalawa yung kinukuha. Oo. Marte, Abel. Oo, Pio Peño. Ganon lang, oh. Okay. Tapos yung, ano, yung gustong humabol, kasi ang dami nang gumagamit sa nationwide sa Pilipinas. Ito mo yung mga resibo dito, kadami na nito. Yung mga gustong humabol na gagamit ng MRM, ayun ang problema. Ayan, oh. Kadami na yan. Nationwide yan sa buong Pilipinas. At least may idea na kayo ngayon na marami na palang gumagamit yan. Ano? Ganun lang, kasimple, ano. Shoutout sa mga, ano, Marty Abel, Skymart, Nuslin, Gilbert, busy ka ngayon nata, ano. Ganun mo lang, ano. Tapos, ilagay mo yung ganyan. Okay, hindi na mahulog yan, ha, kasi nilagay mo ng pagkit dito. Pinaguram kanina. Ilalagay mo lang ganyan. Tapos, isang ikot lang. At saka isang ikot. O, tama yung 18 inches mo. Sa gitna mo siya idaan kasi hindi tayo pareho ng buka ng tinidor. At least makagalaw ka, oh. Pwede mong igalaw-galaw ganyan. Kunyari, maglalagay tayo ng tari. Ganon. O. Kung ano ang buka ng tinidor mo, ano mo lang to. Dito mo lang i-adjust, oh. Ihawi mo dito, ganon. O, tapos paglagay mo ganyan. Hindi ka kursunada sa alignment na yan. Hindi mo nakukuha. Dito ka naman maglalagay. Mag-adjust. Ito na mapalitan mo kasi ito 8mm. Pwede kang gumamit ng 12. Pwede 14. Depende sa hiyang mo, ha. Kasi hindi tayo pareho ng asinta. Ganon yun. Oo. Suggest mo kayo. Hindi tayo pareho ng asinta. Paglagay mong ganyan, pero tip ko sa iyo, total karamihan sa atin dito, personal lang, no, naglalaban. O habang kinokondisyon mo yung panlaban mo, isukat mo na. Ganon ang ginagawa namin, eh. O, sukatin mo na. I-align mo na lahat. Yung eskwalado dito, sa gitna ng tahid. Yung dulo ng tarik dito, tatapat dito sa gitna ng tahid, no? Yung dulo dito, ganon mo. Isukat mo na dito. Tapos, tandaan mo na kung anong pauna na gagamitin mo. Isukat mo na para pag during the exam, kabisado mo na lahat. Wala ka ng konting adjustment ka na lang doon sa actual. Huwag kang magpapaniwala na malas yun. Huwag mong gawin yun.
Huwag kang maniwala doon. Oo, paniwalaan mo yung manigurado ka na. Yun ang papaniwalaan mo. Na isukat mo lang lahat. Parang nagkakondisyon ka ng panlaban. Kondisyon mo guys. Ha? Kasama na sa conditioning yun. Yung pag-align mo ng tari. O anong sukat ng tari ang gagamitin mo? Ilaan mo na yun. Ipahasa mo na yun. I-safety mo na yun ang gagamitin mo. O, di ba? Kunyari, 3-3-4. Huwag kang magpapaniwa ay malas yan. Ay wala na yun. Hindi na uso yan ngayon. Di boy. Hindi na uso yan. Ang uso ngayon, handa mo, i-condition mo. Winning line, conditioning mo, turok, maganda. Gising ka na madaling araw, i-train mo, kung may handler ka, utosan mo. Huwag lang siyang patulog sa pansitan dahil ikaw ang pupusta. Ganun nagsabong ngayon, no? Kasi ang makalaban mo ngayon, nag-training kay Patrick Antonio, nag-training kay Maui Influencer, mayroon pa kay Kinsue Darko, mayroon pa kay Jap Gagalak, mayroon pa kay Tingnan Nyola, mga tropa nila ng una. Mga datihang pa ni Dr. Eddie Tanchanco, kadami doon. Mga tropa ni Jobo de Rosario, ay kasama tayo doon. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Pag makalaban mo yung mga ganun, at least handa ka. Ikaw ay nakaima rin. At nakakondisyon yung panlaban mo. Bili ka doon ng mga huwag kang manghingi ng panlaban. Bili ka ng mga winning line. Oo. Kasi pupustahan mo yan eh. Di ba? I-train mo. Yan ang mga technique doon. Kasi ang mga kalaban mo ngayon, puro matitibay. Puro matitibay. Lalo na yan sa Metro Manila. Nako. Kadaming mga training ngayon dyan. Halos nag-training yung mga makakalaban mo ngayon dyan. Ngayon, pag hindi ka kailangan matalino ka sa larangan ng sabong. Oo. Kasi patibayan dito. Ayan po si Idol Mark Ogay. Oo. Shoutout sa inyo. Nandito tayo ngayon, ngayong linggo. Yung mga tropa mo yung mga followers mo ayun dyan dito sa natin. Yung mga gusto pang magkadagdag ng mga good ideas sa pagtatari, pasok kayo kay Mark Camilo Ogay. Andito sa atin ngayon, tuwing Sabado, kahapon 10:30. Abangan nyo na. Marami tayong mapulot yan kay Kamaster Mark Ogay, Carmelo Ogay. Yan sir. So yun na, lalagay na natin yun. Ganon. Siyempre nakuha mo na yung paunan. Pagdating mo dun sa sabungan, diretso ka na. Wala ka nang dun, alalahanin kasi markado na. Paglagay mong ganon, kasi sinukat mo na yan dati, diretso ka na, tali ka na. Ganon, tali ka na. Tuloy-tuloy na yun. Lobat yung pagsilip ko kanina, lobat yung cellphone ko. Tapos lalagay mo na si MRM. By the way, natin to 22 years na natin to gamit kami ni Mang Carding Manaloto. Okay, at least may idea kayo na matagal na namin itong ginagamit. 22 years ago. Kita mo naman yan, kita mo naman yan. Pagdating ng 2002, ito na, introduce na sa atin ni Mang Carding Manaloto. Diyan sa Cavite, sa Talaba. Okay. Tapos, ilalagay mo na itong pwede ka maglagay ng 6mm. Ito, 8mm to. Pwede 10. Depende sa asinta na gusto mo. Kasi ito lang yung palitan mo. Kasi ito, nakapix na to. Ito'y matibay na, hindi mo na to magalaw. Lalagay mo na ngayon dyan. Okay? Napakabilis. Marami tayong laban dyan, I-search mo lang sa Facebook, i-type mo MRM Boots. Lalabas ang mga laban natin dyan. Okay? Ganun lang. Diba napakadali? Kailangan laban lang tayo ng laban. Kahirap pag maabutan tayo ni mahirap yung panahon na yon. So tapos yung dulo nito, itapot mo lang sa dito So paano mo, kunyari high point siya, tapat dito, dito lang, magkalang ka lang dito.
Mahaba yung oras pagtatari, tanggalin mo lang ito. Ganyan, tanggalin mo lang yan. At maglalagay ka ng mga kalang. Ngayon dyan, meron tayong mga kalang dito. Sample. Malaki, no? Ganun kabilis si Marem, ha? Oo, pag dito ka lang magkakalang, ano? Yan, no? Kuha lang din to, sa pinagtupi-tupi lang. 3 tupi ito. Ganyan mo lang. O, di ba? O, kuha mo na. O, balik mo na yan ngayon. Balik mo lang to. Ganon kabilis ang pag naka-MRM ka. Hindi ka pahirapan nito, no? Oo. Parang ano din to yung Mexican boots. Anyway, ang original nito is the Mexican boots, ha? Na pinakita sa atin ni Mang Karding way back matagal na. Way back 2002. No? Ito po yung Mexican boots natin. Galing po sa Mexico, no? Yan po ang Mexican boots. Ito ang ginayahan ng MRM. Okay, at least may idea kayo ngayon na dito pala nanggagaling ang tanggalin natin. Dito pala nanggagaling ang MRM boots sa Mexican. Meron nga tayong katropa na napadalan ko nung kailan ba yung Sabado. Dadalhin niya sa US. Ito. Dahil yung gamit nila doon sa US, sa California is Mexican. Oh, Mexican ang gamit nila. Oh, sabi niya, gagamit na naman siya ngayon nito. Oh, kasi mas madali daw. Pakita niya sa mga natin. Pag mga ganito lang, tapusin mo lang ganyan, no? O, ikutan mo lang, depende lang sa diskarte mo, 18 inches pa rin. Ilalagay mo na si Mexican ngayon. Which is, ito yung pinaka-original na ginayahan ng MRM boots. Ayan, o. Diba? Matibay, maganda rin. Kaso makapal, o. Ang kapal. Tapos yung tari nito, iba ang design ng tari nito sa Mexico. Mga maiksi lang na tari, mga less than 2 inches. O, kita mo, o, kung ilagay mo yung tari natin dyan, yan o, hindi pwede, o. Yan o, hulog. Kasi maliit lang ito. Yan ang mga tari ng mga Mexican. O, kaya ginayahan to ni Mang Karding. At saka nagiging ganito. Ayan, o. O, kita mo. Mexican boots, Filipino botana. Okay? At least may idea kayo kasi yung iba sa dami-dami namang gumagamit nito. Oo. Matagal lang silang yung iba, naka 5 years na. Oh, habol na lang kayo, ha? Yung mga wala pang idea dyan. Dito sa message na lang sa Bogus Red Sea. Kung gustong humabol at pagka meron ka ng MRM, papasok kita doon sa level 2, nandoon ang mga videos. Kunin mo na lang doon, no? Nandoon lahat ang mga tricks nito. Diskarte sa paggamit, okay? So, happy Sunday sa inyo lahat. Good evening.